Higa ka. Marciano! Marciano! Tatang! Magmadali, kumuha ka ng kumandong na. Sige po, Tatang! Aray! Aray! Aray ko! Sige, Teodora. Ire! Aray! Sige pa, ire! Aray! Aray ko! Isinilang ako sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1661 sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng hating gabi ng aking ina na si Teodora. Ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng buhay ng aking ina dahil siya ay nahihirapan sa laki ng aking ulo. Sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw ay si Jose Potasio Rizal E. Mercado o tatawaging Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da, i, ga, ha, i, la, ma, na, ra, sa, ta, o, wa, ya. Itinuro din sa akin ng aking ina ang alpabeto sa Ingles at Espanyol. Gayon din ang ama namin sa parehong wika. Pinagsabihan ng inang Gamu-Gamu ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara nang hindi siya masunog. Ngunit, hindi nakinig ang anak. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa lampara at walang ano-ano ay nahagip siya ng apoy at namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, sana ay hindi siya napahama. Pepe, naiintindihan mo ba ang kwento ng Gamu-Gamu? Ngunit gayon po ba yung ina? Oo, Pepe. Kaya hindi mo dapat tularan ang Gamu-Gamu sapagkat dapat ay lumayo siya sa apoy nang hindi nabuhis ang kanyang buhay. Ngunit ina, ako ay bata at matapang. Bakit ko po pipigilan ang aking sarili sa pag-abot ng aking nais? Kung gusto ko po bang makahanap ng kasagutan sa aking mga katanungan, kakailanganin ko rin po bang mamatay gaya ng batang Gamu-Gamu? Kinakailangan na pumasok at mag-aral sa paralan ng ating anak, mahal ko. Mahal ko, alam mo naman nasakitin ang ating anak. Oo, mahal ko. Pero siya rin masasanay at lalakas din ang kanyang katawan. Marciano! Ihatid mo si Pipi sa binyan upang mag-aral. Sige po, Tatang. Sa binyan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang na doon ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Bagamat halos araw-araw kinukutla ng aking mga kamag-aral at madalas na pinapalok ng aking guro sa murang edad, ay nasaksihan ko na ang pagmamalupi at pang-aalipusta ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang ng pagbidal sa tatlong pare na pinagbintangan sa kasalanan hindi naman nila ginawa. Ano ba ang kasalanan kong ginawa? Ako ba ay mamamatay ng walang saysay? Diyos ko, walang katarungan sa mundong ito. Padre, ako'y patawarin mo sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo na kung ano ang pinag-uutos sa iyo.
Hindi naging madali ang unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang matataas na marka upang matuwa sa akin ang aking inang kasalukuyang nasa piitan ng panahong iyon. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Nakapagdesisyon akong kunid pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura gamit ang apelyedong Rizal. Habang ako'y nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, ay doon ko nakilala ang mahinhin at kaakit-akit na dalagang anak ni Tio Antonio Rivera. Siya si Leonor Rivera. Doon nagsimula ang aming matamis na pag-iibigan. Leonor, minsan ay hihiling ko'y bathala na sana ay hindi na lamang tayo magpinsan. Paano kung malaman nila ang ating relasyon? Ano ang ating gagawin? Kung ganun, itatanan kita. Itatago muna natin ang ating lihim na ugnayan at tatawagin mo na kitang Taimis para hindi nila mahalata. Habang nasa Europa, naging bahagi ako ng kilusang propaganda na nagnanais ng reforma. Dito ko rin isinulat ang aking unang nobela na pinamagatang Noleme Tangere. Mahigpit na ipinagbabawal ang libro sa Las Filipinas, bagamat maraming kopya na ang nakapasok sa bansa. At sa muling pagbabalik ko sa aking lupang sinilangan, ay naisulat ko ang El Filibusterismo. Sa aking pagbalik sa Pilipinas, ay naitatag ko ang La Liga Filipina, isang reforma na magbibigay proteksyon laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda ay napatunayang nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pakikingsangkot sa pag-aalsa. Ikaw ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa 30 na Disyembre taong 1876 sa Bagong Bayan. Ikaw, Jose Rizal, ay babarilin ng 3 beses sa likod ng pulutong sa ganap na 7 ng umaga sa Bagong Bayan. Kinuha niyo na lahat, pati ang bayan kong pinakamamahal. Consumatum est! Ano ba ang kasalanan kong ginawa? Aray ko! Panganak na yata ako! Tatang, huwag madali. Kumuha ka ng komandro na. Sige po, Tatang. Aray ko! Aray! Aray ko! Sige, Teodora. Ire! Aray! Sige pa, ire! Aray ko! Ayan na. Sa dalawa. Kinakailangan na pumasok at pag-aaral sa paralan ng ating anak na ko. Katawa ko muna, isa. Leonor, minsan ay hinihiling ko ko'y bathala